tungkol sa tusong katiwala or a shrewd manager na nag-aakalang hindi malalaman na nilulustay niya ang ari-arian ng kanyang amo. May 3 hakbang akong ibabahagi mga kapatid sa umagang ito. Kung ano nga ba ang dapat nating gawin upang pagkatiwalaan tayo maging sa malaki o sa maliit na bagay at upang mapanatili ang pagtiwala ng ating Master. Let us pray. Our Father in heaven, thank you for this wonderful morning. New morning full of hope. Thank you for giving us opportunity to hear your message. May we ask, Lord, to open our hearts and minds that we may understand your words. Speak to us, Lord, as we listen to your servant. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Mga kapatid, mag-uumpisa po ako sa isang katanungan. Sino sa atin ang manager o katiwala na pinagkakatiwalaan ng kahit anong bagay na pamunuan? Sino sa atin ang mga managers? Yan ang tutuklasin natin mga kapatid, kung tayo nga ba ay mga manager. Kung sinasabi nating manager, hindi lang sa mga companies, kundi tumutukoy ito sa isang katiwala na pinagkatiwalaang pamunuan o i-manage ang 1, 2, 3 o mas marami pang bagay. Ang ating aralin ngayon mga kapatid ay tuturuan tayo kung ano nga ba ang dapat nating gawin upang pagkatiwalaan tayo maging sa malaki o sa maliit na bagay, lalo tigit sa tunay na kayamanan. Unang pag-uusapan natin ang unang hakbang. Be responsible. Mula sa ating teksto, ganito ang nakasaad. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala, may nagsumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya pinatawag niya ito at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Ang tusong katiwalang sinasabi ni Jesus ay isang mapagsamantala sa ari-arian ng kanyang amo. Ayon sa nabasa a while ago, ang kanyang amo ay mayaman. Hindi lang basta mayaman, kundi napakayaman. Bakit ko nasabing napakayaman? Dahil ang pinamamahalaan ng tusong katiwala ay malaking kumpanya ng langis at agriculture. Bakit ko nasabing kumpanya ng langis at agriculture? Dahil ang mga nakautang sa kanila ay 100 bariles ng langis at ang isa naman ay 100 malalaking sukat ng trigo. Kung ang isang tao lang ay nakautang ng 100 barrels of oils, paano pa yung ibang nakautang? According to my research, mga kapatid, ang halaga ng 100 barrels of oil ay equivalent to 3 years of salary. Kaya napakalaking kumpanya ito. Yung pautang lang nila ay napakalaking halaga. So sa panahong iyon, kaya hindi nakapagtataka na nasilaw ang tusong katiwala na ito, na lustayin ang ari-arian ng kanyang master. Dahil maaring naisip niya na hindi iyon mahahalata ng kanyang amo, kung may mababawas sa kanyang yaman. Ngunit nagkamali siya. Siguro may nainggit o hindi napautangan, diba? Kung minsan nagsisip-sip kung hindi napautangan. Dahil sila nga ay nagpapautang o kaya naman ay may isang tunay na nagmamalasakit sa kanyang master. Kaya ito isinumbong ang tusong katiwala. Ang paglulustay ng ari-arian ng kanyang amo ay nagpapahayag ng kawalan ng respeto at pagpapahalaga sa kanyang master. Hindi niya pinahalagahan ang pinagkatiwala sa kanyang pamamahala at hindi rin niya iningatan ang tiwala ng nagtitiwala sa kanya. Kaya sinabihan siya ng kanyang master na ibigay ang kanyang ulat ng kanyang pangangasiwa sapagkat tatanggalin na siya. Ito ay isang paunang babala. Actually, binigyan siya ng pagkakataon na ayusin ang kanyang ulat o record upang patunayan kung talagang hindi niya
Hindi niya nilulustay ang ari-arian ng kanyang amo. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na siya ay guilty. Instead na magsisi at humingi ng kapatawaran, naging abala siya sa pag-iisip kung ano ang gagawin niyang hakbang sa oras na siya ay alisin na sa kanyang posisyon. Dahil sanay na siya sa trabahong opisina at marangyang buhay, hindi siya marunong magbungkal ng lupa at takot din itong manlimos. At marahil takot din siya na makita ng mga nakakakilala sa kanya na siya'y isang bagsak o talunan. Ang kanyang ego at kayabangan ang nagtulak sa kanya upang gumawa ng sariling paraan. Kaya pinuntahan niya ang mga nakautang sa kanyang master at binawasan ng ilang porsyento ang kanilang mga utang. Hindi niya naisip ang kahalagahan ng pagtitiwala at relasyon niya sa kanyang master. Hindi siya naging responsible sa paghawak ng mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya dahil sa sariling kaligayahan, kapakanan at kasakiman. Mga kapatid, pahalagahan ang tiwala ng nagtitiwala sa atin. Maging responsable tayo sa ating mga actions and decisions. Dahil kung hindi magtatagal, babawiin ang lahat ng naipagkatiwala sa atin. Huwag sayangin ang pagkakataong pinagkatiwalaan tayo. Gamitin ang pagkakataong ito upang patunayan na tayo ay isang mapagkakatiwalaang katiwala. Be responsible, mga kapatid. Dahil sa pagbabalik ng ating master, haharap tayo sa kanya at tayo'y lahat ay magbibigay ng kanya-kanyang account o pananagutan kung maging responsable ba tayo sa mga naipagkatiwala sa atin. Nawa, marinig natin mula sa kanya ang katagang, magaling at tapat na katiwala. Pangalawa, be faithful. Ilan sa ating mga kapatid ang faithful o tapat sa pag-manage sa resources ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin? Are we faithful to our Master? When we say resources of God, tumutukoy ito hindi lamang sa pera, kundi maging oras, talento, o tinatawag nating 3 T's: time, talent, o treasure. So, we are all managers, mga kapatid. Manager ng ating oras, manager ng pera, at manager din sa atin ng ating mga talento. Kaya, sino ang manager na yon? Tayong lahat. Ayun. Malinaw na ang sagot. So, ang perang nasa palad natin, mga kapatid, ay pag-aari lahat ng Diyos. Amen po ba? Ang perang nasa palad natin at pag-aari ng Diyos ay nasa palad pa na ng ating mga asawa. Dumadaan lang sa palad natin. Kidding aside, how do we deal with the money that God entrusted to us? Nung hindi ko pa ito lubos na iintindihan, kapag may sale na kagamitan sa bahay, mga appliances o kagamitan sa kusina, mga plato, kutsara, baso, bumibili din ako. Dahil isip ko magagamit ito pag may mga bisita. Sigurado may kapareho ako dyan. May mga nakarelate. Kaway-kaway naman dyan, mga kapatid. Pero pagdating ng mga bisita, bumibili naman tayo ng paper plates at disposable spoons and cups. Oh, yun. Hindi na tayo maghuhugas. At nauso din yung boodle fight. Saan ano pa ang gamit ng plato natin. Manimot gayang kasapulan plato, bulong sa mabalinan. Naimas pa'y mga kakapsat, uray, kakarayam din na po'y ramramay tayo. Hanggali. Ganon din, mga kapatid, sa mga damit, sapatos. Sa dami hindi na natin alam kung anong susuot. Sabay sinnaay, kimutong aminan, tistak nga bato. Bato tayo, tagbalin tayo, mutan nga malusog. Kakaasit tayong tumanan, nga gini-exercise. Minsan, mga kapatid, ito rin ang dahilan kung bakit nasisira ang ating budget. Na-short tayo yung budget kasi kung minsan kung ano yung nakikita natin, bumibili tayo. Isa rin ito, mga kapatid, na nakakasira ang ating budget. At ito ang nagtutulak sa atin upang tayo ay mag-part-time. Hindi lang dito nasisira
resources ng Diyos, maging sa pakikipagrelasyon sa maling relasyon, pag-iinom at pagsusugal, tulad ng ginagawa ng ilan. Dahil sa maling paghawak ng resources ng Diyos, ang buong mamamayan ang nagdadanas sa kasakiman ng marami. Nang dahil sa kasakiman, sinimot ang kaban ng bayan. Nang dahil sa kasakiman at kawalan ng malasakit sa kapwa, sinunod ang kanilang layaw, kahit ang kapalit ay paghihirap, pagkagutom, at pagkamatay ng ilan. Bakit nila ito nagagawa, mga kapatid? Dahil sa kawalan ng respeto, kawalan ng takot, kawalan ng pagmamahal sa Diyos na nagkaloob sa kanila ng pagkakataon at posisyon upang sana maging isang mabuti at tapat na katiwala. Sa ating time naman, mga kapatid, how do we deal with our time? God gave us every day an opportunity. How do we consume our time? Yes, on Sundays, narito tayo. But how about Monday to Saturday, mga kapatid? What is our priorities? Saan at kanino natin inuubos ang ating mga oras? Sa Facebook? Sa media? Sa pakikipagchika? Ilang oras naman tayo nagkakaroon ng oras upang magkaroon ng quiet time with God? Sa ating mga talent, mga kapatid, natutuwa ako dahil lahat yata tayo ay nagagamit. Ang mga talentong kaloob ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay may unique na talento, magkakaiba, ngunit pare-parehong mahalaga sa Diyos at hindi para sa ating sariling kapurihan. Kung meron pa tayong hindi na-discover na talent, mga kapatid, pray to God. Ask God and offer it to God. Be faithful, mga kapatid. Gamitin ang lahat ng talento na naipagkatiwala sa atin upang masiyahan ang nagkaloob sa atin ng talento na walang iba kundi ang ating Diyos Ama. Pangatlo, be wise. Sa verse 8 says, pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipanyamalas nito. Sabi ng master sa manager, ibigay mo sa akin ang iyong ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. You are fired. Kung ang isang nasa posisyon at tatanggalin siya dahil sa paglulustay o nakagawa ng kasalanan sa kanyang amo, malalaman ito ng marami at magkakaroon ng bad record. Kaya kahit saan ito mag-a-apply, mahihirapan nang makakuha ng trabaho. Kaya napaisip ang tusong katiwala. Kaya isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo at binigyan siya ng malalaking discount upang magkaroon ng pabor o utang na loob ang mga ito sa kanya upang kahit tanggalin na siya sa kanyang posisyon, hindi siya mamumulubi. Dahil marami na siyang tatakbuhan, maraming tatanggap, kukup at magpapatuloy sa kanya sa kanilang tahanan. Ginamit niya ang pera at ang kanyang posisyon at katalinuhan sa pakikipagkaibigan upang i-secure ang kanyang kinabukasan sa mundong ito. Kaya pinuri ng kanyang master ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito. Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang master, na ang makasanlibutan ay mas tuso kaysa maka-Diyos sa paggamit ng mga bagay sa mundong ito. Agree ba tayo, mga kapatid, na mas tuso daw ang makasanlibutan sa paggamit ng worldly possessions and positions kaysa mga Kristiyano? Oo, dahil tulad ng mga marami ngayon sa ating bansang Pilipinas, ang mga nasa posisyon, kung nanonood tayo ng mga balita, ginagamit nila ang kanilang pera upang magkaroon ng mga kaibigang makasabwat. Ginamit ang posisyon at talino upang samantalahin ang pagkakataong simutin ang pera ng bayan na sana ay para sa ikakaunlad
o ikabubuti ng mamamayan at ang ating bayan. Nilustay ang resources ng Diyos na pinagkatiwala sa kanila sa pamamagitan ng pagbili ng katakot-takot na mamahaling mga sasakyan, nakakalulang bilyong-bilyong pera na ipinapatalo, nilulustay sa sugal na ang akala nila ay makapagbibigay sa kanila ng kaligayahan at kasiguruduhan sa kanilang kinabukasan. But in the end, walang sikretong hindi may bubunyag. Tulad ng ating teksto, nalaman ng kanyang master na nilustay ng tusong manager ang kanyang ari-arian, kaya kailangan niyang sagutin ang akusang kanyang hinaharap. Mga kapatid, ang ating aralin ay hindi tayo tinuturuang maging mapagsamantala, kundi maging matalino sa paggamit sa resources ng Diyos, makipagkaibigan gamit ang pera, posisyon at oras at talento upang magbahagi ng salita ng Diyos. Sa gayon, nag-iimpok tayo ng kayamanan for our eternal future. Inuulit ko mga kapatid, sa pagbabalik ng ating master na walang iba kundi ang Diyos, haharap tayo at mag-submit ng kanya-kanyang account on how we deal with His resources. Sa pamamagitan ng katapatan sa pamamahala ng resources ng Diyos, ay nagpapahayag ng ating pagkilala na ang lahat ng buong pagkatao ay pag-aari ng Diyos. Ang ating katapatan ay nagpapahayag ng ating respeto, malasakit at pagmamahal sa Diyos. Ganon din, kung sinasabi natin mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang ating kapwa. May malasakit tayo, hindi natin sila pagsasamantalahan o ginagawa ng ikakapahamak nila. Pagkos, gamitin ang ating worldly resources upang makipagkaibigan at madala sila sa harapan ng Diyos. Sa gayon, sa pamamagitan nito, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. Talikuran man tayo ng mundong ito, ay may tatanggap naman sa atin sa tahanang walang hanggan. Ang mundong ating ginagalawan ay nagsisilbing testing ground kung karapat-dapat ba tayong pagkatiwalaan ng tunay na kayamanan. At ang mapagkakatiwalaan ng maliit na bagay ay napagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ito mga kapatid ang ating conclusion. Be faithful, be wise, be responsible. Use our worldly resources wisely for eternal purposes and to recognize that ultimate loyalty belongs to God, not to money. We cannot serve God and money at the same time. Ganon din, ipinagkatiwala sa atin ang oras, pagkakataon, kakayahan at ari-arian. Tayo'y may pananagutan sa Diyos para sa tamang paggamit ng mga ito. Kinikilala natin ang pag-aari ng Diyos sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa Kanya at sa ating kapwa. Ang pangangasiwa ay isang pribilehiyo na ipagkaloob sa atin ng Diyos para sa pag-aaruga sa pag-ibig at tagumpay laban sa kasakiman at pagmamahal sa sarili. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tawag sa pagbibigay ng mga ito. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang
Masya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos. Ang nagbibigay ng may kagalakan, magagawa ng Diyos. Pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. pasasalamat, O God. Bahagi, Panginoon, ang pagpapala, Panginoong Diyos, na patuloy mong ibinubuhos sa amin. Naway, Panginoong Diyos, ay magamit, Panginoon, ang sa ikalalawak ng iyong kaharian dito sa lupa, O God. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga nagkaloob ng mga ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga buhay, Panginoong Diyos, upang patuloy na maging daluyan sila, Panginoon, ng pagpapala. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ating awitin ang himno ng pagtatalaga at pasasalamat. O Zion Hills.